So, kwan siya, no? Napakaganda pag tayo umibig. So, ibig sabihin dito na simulan po natin sa tahanan. No? So, pag halimbawa, ang sa tahanan, kasi sa kasal pa lang, ibig sabihin na ang dalawang nag-ibigan ay magsama. No? Ang dalawa ay magiging isa. At sa pagiging isa nila, ang nagbigkis po sa kanila dyan ay ang pag-ibig. Kaya nakalagay doon na sa isang bersikulo na kung sino man ang pinagdugtong, no? O pinag-isa ng Diyos ay walang sino mang makapaghiwalay. So, yun ang purpose talaga, no? So, ibig sabihin dahil sa pag-ibig, dahil sa tinatawag natin na procreation, no? Kasi para magsama, nasa pagitan ng pagmamahal, magkaroon ng anak, no? So, pag sa tahanan pa lang mayroong pag-ibig, ibig sabihin dyan na pag mayroong pag-ibig, walang takot. No? Kasi nakalagay dito, nabasa po natin kanina. No? So, walang takot na halimbawa, ang misis ay walang takot na iiwanan siya, nalulukuhin siya, dahil nga sa pag-ibig. Tapos, ang mister naman po ay wala siyang takot na iiwanan siya dahil binibigkis sila ng pag-ibig. No? So, yan. Tapos sa mga anak naman, siyempre yung mga anak hindi na ma-stress dahil alam nila na love sila ni mommy at love sila ni daddy. No? So, ibig sabihin na big kiss ng pag-ibig. Yung pala ang caring. No? So, ibig sabihin na nagmamalasakit sa bawat isa na ginagabayan ang bawat isa. No? Caring, care, nagmamalasakit. No? So, hindi ko po makuha ang tamang Tagalog translation pag sinabi natin caring. No? So, pag nagmamalasakit, siyempre inaaruga mo siya. No? So, yan. No? So, yung mga anak ngayon, halimbawa, magkasala man. No? Halimbawa lang. No? So, halimbawa, makabasag siya ng pinggan habang nagugas, nang babasag yung pinggan. So, hindi na siya ma-stress ngayon dahil alam niya na tuturuan siya ng kanyang mami para sa sunod yung paghugas ng pinggan, hindi na mabasag ang pinggan, hindi na madami. Yung parang gano'n dahil sa pag-ibig. Kaya pag mayroong pag-ibig, wala talagang takot. No? Kasi alam natin na mayroong nagmamahal, no? Na hindi tayo saktan. Pero ang pag-ibig na ito, hindi ito ibig sabihin na i-tolerate mo yung isa. Kundi talagang pag nagmamahal ka, i-correct mo siya. So, di ba yung tatay, pagpabayaan lang ng tatay ang kanyang anak, hindi niya love yung anak niya, dapat i-correct niya. No? So, kaya bata pa lang, yung ating mga anak, tinitrain na po natin sa magitan ng tinataniman natin sila ng Word of God. No? Kaya yung mga moral na gabay sa magitan ng pagbasa ng mga halimbawa yung sa Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. No? So, dapat bata pa sila, memorize na po nila. No? Ang takot sa Panginoon ay simula ng karunungan. So, yan, no? Diba? Pag yun. So, yan ang pag-ibig, no? So, ulitin ko, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay ang pag-ibig. No? So, kaya mga kaibigan, so, napakaganda na tayo ay umibig. No? Bakit? No? Pag umibig tayo, yun ang gusto ng ating Panginoon na tayo mag-ibigan. No? Ibig sabihin mag-unawaan, mag-intindihan. No? Kung pag halimbawa sa naman, labas at punta naman tayo sa workplace. Sa workplace naman, kahit anong klaseng trabaho yung ating trabaho, mahalin po natin. Ibig sabihin, sundin natin yung mga rules and regulations. So, pag mayroong pag-ibig dyan, una-una muna sa tao mismo na nagtatrabaho, pag mayroong pag-ibig, ibig sabihin, nasusundin niya ang lahat ng mga rules and regulations. Kung malate man siya, humingi siya ng sorry at nagpapaalam. No? Kung aalis ay nagpapaalam. No? Kung may pupuntahan ay humihingi ng permiso. No? So, di ba napakaganda pag ganun dahil sa mayroong pag-ibig. No? So, ibig sabihin magmula sa atin ang pag-ibig upang tayo naman ay iibigin. Kasi kung ano po ang ating itinanim, yun ang ating aanihin. No? So, pag halimbawa pag-ibig ang ating itinanim, so yan. No? So, alam mo minsan sa opisina, no? Halimbawa sa opisina, yung parang doing an extra mile, napakalaking tulong. No, pag halimbawa na tayo ay may tinatawag tayo na
may kunting bagay, no, 'di ba? Overtime, no? So, dapat tuwang-tuwa ka mag-overtime. Tapos yung tinatawag natin extra mile, 'di ba? Mag-extend ka ng 15 minutes na libre o kaya 30 minutes na libre, no? So, yan, napakaganda, no? Kasi doon naalaala ko si Zacarias nung tatay ni Juan Bautista. So, kasi sabi sa panahon ni Lord Jesus Christ, yung mga sundalong Romano, mayroong rules. Halimbawa, marami silang dala kasi kung saan sila disin. Pwede nila i-request yung mga Israelites na magdala ng kanilang dala. No? Pero mayroong limitasyon hanggang 1 mile lang. So, yan, no?